isang pangyayari na ano po talaga siya, maselan po, hindi po siya hindi ko po siya kayang sabihin ng detalyado po. So yung bagay na po yun, sobrang sakit po kasi mahal sa buhay ko po yung gumawa po na sa akin. Tapos parang mahirap lang po dalhin kasi gusto ko po siyang kalimutan, pero hindi po talaga pwede kasi parte na po siya ng buhay ko, pati pagkatao ko po, nandun na po. Tapos after po nung nangyari na yun, nag-decide po yung mother ko na ipapunta po ko sa Lipa City, Batangas sa Manila po. Tapos yun po ay nakitira po ako dun sa tito at tita ko po for almost 4 years. And then uwi po ako dito ng October 26, 2024. Nang dinadala pa rin po yung bigat ng pangyayari na yun. As in, mahiya po ako magharap sa tao. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, kung papatawarin ko po ba yung taong yun. Kasi, mahirap po talaga kasi nakakahiya po, parang nakakahiya na mag-share sa ibang tao. May mga tao na nakakaalam po dito ngayon. Tapos sila po yung nagbigay sa akin ng lakas loob para i-share din po, para makakuha po ng lesson po. At yun ang mahirap lang po siya pagdaanan kasi sobrang sakit po talaga. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko po noon. Tapos nagalit po ako sa Lord kasi sabi ko sa kanya, Lord, bakit niyo po hinayaan na mangyari yung sa akin? Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Sabi ko po sa kanya. Tapos sabi ko, kahit kailan, sinumpa ko po yung tao yun. Sinumpa ko siya, tapos nagdasal ako ng masama sa kanya. Ang sama ko po noon dahil sa nangyari yun. Hindi ko po siya kayang bitbitin hanggang ngayon. Pero dahil po kay Lord, tinulungan niya ako magpatawad ng tao. Napatawad ko po yung tao kahit na sobrang lala po nung sakit na binigay niya po sa akin. Kahit na mahirap po, binigay niya ako ng lakas para magkaroon ng lesson sa pangyayari na yun na ang mas kawawa ay hindi yung sinaktan kundi yung nanakit. So parang nung mga panahon po yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala po parang naghahanap ako ng tao na gusto ko mag-comfort po sa akin. Tapos nandun na po ako sa Batangas, yung tita at tito ko po yung nag-save po sa akin. Tapos nung pag-uwi ko na po dito, isa akong masamang bata. Tagamura ako, palayaw-yaw, tapos hindi nagatulong sa gawaing bahay. Tapos, one day, nagkwento yung mama ko sa akin na ganito, nag-serve sila dito sa church, nag-disciple sila, tapos in-invite ako ng kapatid ko na mag-attend sa youth resurgence. Tapos, sa madaling salita po, bunga po ako ng youth resurgence ng church na po ito. Tapos dati po, nung araw po niya, sabi ko ay, uwi na lang kaya ako kasi nahihiya po talaga ako makihalubilo sa mga tao. Tapos sabi ko po ay, hindi, nandito na ako eh. Tapos sabi ko, try ko lang man, ngayon lang man. Tapos nung si Ate Azili at si Chloe pumunta sa bahay. Sabi nila, ginawag nila ako, sabi ko sa kapatid ko, sabi ko wala ako dito. Sabi niya, wala daw po siya dito. Sabi niya ganun, kaya wala ko nagawa. Pinataguan ko talaga sila dati, kaya ayoko talaga maggawa-gawa ng mga kung ano-ano dito. Kaya para sa akin, para sa akin, wala mong kabuluhan mga ginagawa dito. Parang maganon lang ako. Tapos after nun, parang nakikiusap sila araw-araw sila. Nagapunta na mag-disciple na kami kada Tuesday. Tapos nahiya kasi ako kasi kala ko madaming tao. Tapos kala ko kung ano-ano yung isi-share. Siyempre nakakatakot din po mag-share. Tapos hindi ko pa masyado napagkakatiwalaan yung tao. Tapos nun po, nung tagal na, tinry ko po na makapag-discipleship po kay Ate Azili at kay Chloe. Tapos, yun, ngayon laagan na ako. Tapos parang discipleship, nag-alaaga po. Ay, talala ko
sa church kasi excited ako sa mga gagawin. Para mga activity na sa church na to kasi natuto dahil sa mga taong yun, natuto ako na kung paano dapat na unahin si Lord, kung paano na hindi lang sa church magsilbi, kundi sa Kanya na rin kasi siya talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tinutulungan niya talaga ako sa araw-araw, sa lahat-lahat, sa pagpatawad ng tao, kahit mahirap. Yun lang yung lesson ko doon. Pero now, kinakalimutan ko naman siya, pero nakaligit na kasi sa akin eh.